Actually, marami na pong pagkakataon na i-preach po ito. Hindi na po ito bago. Pero ito po kasi yung account wherein the Israelites were given another chance by God. So, ang Deuteronomy po is the fifth book of the Pentateuch. Po natin yan na from Genesis to Deuteronomy. Yung tinatawag na Pentateuch written by Moses. So, Deuteronomy means second law. Yan po ay from the Greek word deuter, and nomos. Deuter is second, and nomos is law. So, ang Ten Commandments po, kung babasahin po natin the whole book of Deuteronomy, it is consists of repeated laws, repetitions of laws po ito. And the explanation of the three preceding books, which is Exodus, Leviticus, and Numbers. So dito po sa Deuteronomy, inulit po ng Diyos yung kanyang Ten Commandments po rito. At iba pa mga laws na in-explain po ni Moses sa kanila. Actually, ito po kasing time na to is nandun na po sila sa the southern part of Moab, approaching the Jordan River, kung saan is they were given another chance, yung pagkakataon po na i-conquer na po nila yung Promised Land. Yan. They are about to conquer the Promised Land. So nire-ready na po sila ng Diyos dito, nire-ready na po sila ni Moses, no, through giving them the laws of God at mga paalala po sa kanila. So, the book primarily consists of the counsels of Moses and the reviews of the years of wandering. Yan. Kasi nga po, katulad ng nasabi ko kanina sa aking devotion, dapat po ang journey nila would only take 7 or 11 days by foot para makarating sila ng Promised Land. No? But because of unbelief, na naka-engrave na sa kanilang system, that God caused them to wander in the wilderness for 40 years. See? Napakalaki po ng difference, ng discrepancy. From 11 days, they have to wander for 40 years in the wilderness, and because of unbelief. Yan. So, Deuteronomy also tells how God renewed His covenant with His people. Katulad nga po nung nasabi ko kanina, ito na po ay ibang batch na to eh. Karamihan po ng galing ng Egypt is wala na po rito. Yan, kasi 20 years old below, yun lamang po yung papayagan ng Diyos na makarating ng Promised Land, aside from Joshua and Caleb. So pagdating po nila ng Promised Land actually, dalawa na lamang po yung elder nila doon, si Joshua at si Caleb na lang po. Dapat pangatlo si Moses. Since si Moses naman po ay na-disobey niya ang utos ng Diyos, no? Dahil na rin po sa katigasan ng ulo ng Israel, ng Israelites, na siya po ay pinagbawalan na makarating ng Promised Land. Pero nandun po siya, nakarating po siya doon sa bundok, ako sa tinignan niya na lang, sinilip niya na lang yung Promised Land. Kasi they have to cross the Jordan River bago po sila makarating doon. And let us not forget na yung walking in the dry land doon po sa river, hindi lang po naganap yan sa Red Sea, pati po sa Jordan River po yan. And pati si Elijah, kung di po ako nagkakamali, kasama niya si Elisha, they also walk in the dry ground ng Jordan River. No? So, si Moses, namatay po siya. Sabi nila kasi si Moses, wala kasing record sa Bible na namatay siya eh. Pero parang pinahinga siya ng Diyos doon sa bundok. Walang record kung saan siya nailibing eh. Pero kinuha siya ng Diyos at we consider na namatay siya. Pero yung kanya pong lakas ay hindi nagbago.
yung kanyang lakas, yung kanyang pangangatawan, yung linaw ng kanyang mata, hindi po nagbago. Kaya nga po yung napapanood po natin sa TV na Moses na kung saan is uugod-ugod na is mali po yun. Kasi basahin niyo po yung Deuteronomy 34, makikita po natin kung gaano kalakas si Moses nung kinuha siya ng Panginoon. So, dito po yung point na to na kung saan yung ating pong nabasa, ito na po yung renewed covenant ng Diyos sa Israel. Yan. Kaya, dito, nagbigay na siya ng requirements sa mga tao. Kasi, ang gusto lamang po ng Diyos ay maniwala sa kanyang mga tao. Magkaroon sa kanya ng pananampalataya at maniwala. Yun lamang po ang gusto ng Diyos sa mga taga-Israelites. Pero, sa kabila ng mga miracles na ginawa ng Diyos sa kanila, doon pa lamang po sa Egypt, no? From Egypt, doon pa lamang po sa mga milagro na ginawa ng Diyos para sa kanila, at doon sa crossing ng Red Sea, is hindi pa rin po naniwala yung mga tao, wala pa rin po yung pananampalataya nila, wala pa rin po yung paniniwala nila sa Diyos na nire-represent ni Moses at that time. Kasi hindi naman po nila kilala ang Diyos eh. Alalahanin po natin na nasanay po yung mga Israelites, nasanay po sila doon sa kultura na kung saan sila ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Kasi yung Egypt, diyan po sana yan eh. Ang kultura po nila, sumasamba po sila sa mga Diyos-Diyosan, sa mga images, sa kung ano-ano klase ng hayop, no, na ginagawa nilang Diyos. Yan. Kaya nga po yung 10 plagues, nire-represent po yan ng iba't ibang klase ng Diyos ng mga Egyptians. So, dito nga lang po sa panahon natin, di ba? Bakang tao nakakita ng apparition, kahit na dinadaya lang, kahit na niloloko lang, makakita lang sila ng rebulto na lumuluha. Talagang paniwala na sila, di ba? Halos sambahin na nila, luluhod na sila dyan, at mag-aalay na sila ng kung ano-anong alay. Pero kaibahan po sa mga Israelites, kahit na napakarami ng milagro ang ginawa ng Diyos, wala pa rin po sila paniniwala. And because of that unbelief, na nagalit po ang Diyos sa kanila to the point that God wants to disinherit them. Na ayaw na po sa kanila ng Diyos. Ang sabi po ng Diyos kay Moses, I will make you a great nation. Na yung pangako niya dapat kay Abraham, Isaac, and Jacob is gusto niyang talikuran dahil sa kasalanan, dahil sa kasama ng mga tao, dahil sa kanilang hindi paniniwala sa Diyos. Gusto niyang talikuran. Pero nakipag-bargain lamang po si Moses. Kaya nga po yung bargaining ni Moses ay napakatindi. Dahil kahit na po si Moses, ay talagang meron siyang Moses found grace in the eyes of the Lord. Kaya po pinapakinggan siya ng Panginoon. At the Bible would even tell us that God would deal to Moses or would talk to Moses, would converse to Moses mouth to mouth. Kasi yung time na si Aaron at si Miriam, okay, is naiingit sila kay Moses eh. Bakit si Moses lang bang pinili? Si Moses lang ba yung leader ng Israel? Diba? Kinwestiyon nila yung authority ni Moses eh. Kinwestiyon nila yung leadership ni Moses. So pinatawag sila ng Diyos. Pinatawag si Moses, si Miriam, at saka si Aaron. Kaya siguro si Senator Miriam, nagmana rin kay Miriam na kapatid ni Moses na napaka-outspoken. So pinatawag sila ng Diyos, at sinabi ng Diyos na si Moses ang kanyang pinili, si Moses ang kanyang leader. God would only talk to anyone, but to Moses, mouth to mouth. Kaya nga po si Miriam is, ano nangyari po sa kanya? Binigyan siya ng sakit ng Diyos na? Sino pa nakakalam? Ng ketong, ang leprosy. And kahit na po ganun ang ginawa ni Miriam, still Moses working to God na pagalingin si Miriam. And in 7 days, na-quarantine si Miriam out of the camp.
And in 7 days, doon lamang po siya gumaling. So at this particular instance, ito po yung time na kung saan ay ang Diyos ay renewed His covenant to His people, to Israel, and by giving them these words, the requirements of God. So, the title of the message this afternoon is The Requirements of God. Yan. Meron po akong tanong. Can God require from us? Tulog kayo Can God require to Israel? Yes or no? Yes. Alam mo po yung requirements. Maaaring hindi natin napapansin. Pero sa mga maliliit na bagay sa ating buhay, laging may requirements. Gusto natin makarating ng church, anong requirements? We have to travel, we have to walk, we have to ride a vehicle, yeah, para makarating ng church. We want learning, we want knowledge, then we have to study. The requirements that we have to study. Or we have to listen to a person that would impart to us knowledge and learning. Sa trabaho, may mga requirements. Marami, di ba? Sa pag-a-apply, maraming mga requirements. Sa pag-aaral, ang requirements, kailangan makapasa ka. You have to study hard to pass all the subjects. Di ba? Mga requirements. Sa salvation lamang po natin, walang requirements ang Diyos. Kaya po napakapalad ng Kristiyano dahil pagdating sa kaligtasan, walang nire-require. Walang nire-require ang Diyos sa atin. Kasi kung magre-require ang Diyos sa atin pagdating sa kaligtasan, lahat po tayo bagsak. Lahat po tayo is walang kakayahan para sa ating kaligtasan. Kaya nga po ang kaligtasan is purely and solely galing sa Diyos. Kaya po sinasabi ni Brother Dindo kanina, that whosoever na the principle, the doctrine na pinapaniwala ng mga Bible Baptists is wrong. Galing po ako sa Bible pero ever since, ang belief ko po talaga is election. Kaya nga po nung sinabi ng misis ko na una po sila kumaten dito, sabi ng misis ko, yung doctrine nila doon, election kasi at that time, yung tinuturo ni Pastor dito regarding soteriology, regarding election, yung tulip. No? Sabi ko, sige, attend ako. So, attend po ako. And then, we have the same doctrine, we have the same belief. So, I stayed. So, the requirements of God. Can God require from us? Yes. Let us read verse 14. Tignan po natin yan. Sabi po dyan, behold, the heaven and the heaven of heavens is the Lord's. See? So, the heaven, the clouds, and the heaven of heavens, the universe, and beyond the universe, is the Lord's. Sa Diyos po yan, sa Panginoon po yan. And the earth also. See? So, yung mundo nating kung saan tayo po nananahan, sa Diyos din po yan. With all that there is. So the whole universe is the Lord's, including the earth and all that there is. Ano po yun? Kasama po ba tayo doon? Yes. So, lahat po ng the universe, including the earth, and all the inhabitants of the earth, and all that there is, sabi ng Biblia, is the Lord's. So, napakatindi po. And only the Lord had a delight in their fathers to love them, and He chose their seed after them, even you. So, pumapasok na po rito. Hindi lang po ng universe ay pag-aari ng Diyos,
kahit na tayo po, kahit ang Israel ay pinili ng Diyos, kahit ang kanyang mga tao ay pinili ng Diyos. And in verse 17, for the Lord your God is God of gods. See? He is the God of gods. He is the Lord of lords. Eh, yung simpleng tao lang, nagre-request sa atin ng mga bagay na kailangan natin gawin. Di po ba? At kailangan natin sundin, at kailangan natin tupdin bilang mga tao, bilang mga empleyado, bilang isang mamamayan. Di ba? May nire-require sa atin. How much more the God of gods, the Lord of lords, and the Creator of heaven and the Creator of the universe. See? Kaya po, dito pala, pinapakita na ng Diyos kung paano, kung gaano siya kapangyarihan. Kasi, ay katulad nga po ng sinasabi ko kanina, ang problema po sa Israel is that because of unbelief, hindi po sila naniniwala. Kulang po sila talaga sa paniniwala. Bakit po? Dahil sa kultura na kung saan ay na-adapt nila doon sa Egypt, doon sa kultura na kung saan ay basta naniniwala sila doon sa mga Diyos-Diyosan. Mas naniniwala doon sila doon sa to cease to believe it. Pag may nakita sila na dapat sambahin nila, sasambahin nila. See, because of that culture that Israel sinned before God of unbelief. So, sabi po dyan, and Lord of Lords, a mighty God. So, tinutukoy na po rito the natural attributes of God. A mighty God. That God is omnipotent. That God is omniscient. That God is omnipresent. You see? And then, hindi lamang po yung natural attributes of God, but also the moral attributes of God. Dahil po dyan, that God is merciful. You see? That God is merciful, that God is holy, that God is righteous, that God is faithful. So, it is just fitting to believe that God can require from us, that God can require from His people, the Israelites. So, ano po yung requirements ng Diyos? Yeah. So, nasettle lang po natin that God can require from them, and that God also can require from us. So, ano po yung mga requirements sa na to na gusto ng Diyos sa kanyang mga tao, sa kanyang mga pinili? Yeah, ang dali po ng pointers natin ngayon. Andiyan na po yan. First is to fear the Lord. Teka. See, to fear the Lord. Ano po ba yung fear? Ang fear po is, this is reverential trust with a hatred of evil. So, pag sinabi po natin na fear of the Lord, it means reverential fear. No? Takot sa Diyos na may respeto. Yan. Diba? Katulad ng anak sa kanyang mga magulang. Ang anak po sa kanyang magulang, takot siya. Hindi dahil mukhang multo yung kanyang magulang. Hindi ganon. Matatakot siya na parang siyang nakakita ng multo. O parang siyang hindi niya matanto kung ano yung itsura. Hindi po yung ganon. Kundi yung takot po na may pagsunod, may respeto. Yan po yung takot na tinutukoy po dyan. Yung reverential fear. So, to fear the Lord means piety, devoutness. And to fear the Lord is essential. It is essential but not inherited. Kaya po, to fear the Lord, we have to teach. We have to teach the people how to fear the Lord. And Moses needed to teach the people how to fear the Lord, especially the children. Kasi po yung pagkakaroon ng takot sa Diyos, hindi po namamana yan. Hindi po ibig sabihin na ang magulang is naglilingkod sa Diyos at may takot sa Diyos, ang kanyang magiging mga anak, magkakaroon na rin ng takot sa Diyos.
Kailangan pong maituro yan sa isang tao. Kailangan pong maituro yan sa mga tao. Lalong-lalo na sa mga bata. And it is required. Deuteronomy chapter 6. Tingnan nga po natin yan. Verse 13. Thou shalt fear the Lord thy God, and serve him, and shalt swear by his name. See? So, to fear the Lord thy God. And the absence of fear, okay? The absence of fear can only bring sin and disillusionment. And the absence of fear in the life of a Christian, in the life of a man, would only end in tragedy. Yeah. Kaya po si Apostle Paul, sinulat niya po sa Romans, no? Nung tinukoy niya po yung ginagawa ng mga tao, sabi niya, there is no fear of God before their eyes. In Romans 3:18. Kasi ang tao is wala pong takot sa Diyos. Maaaring yung tao may takot pa sa ibang bagay, pero sa Diyos walang takot. Maaaring yung tao is the object of their fear is not God, which is wrong. Because there are things we are not to fear. And what are the things we are not to fear? We are not to fear man. Hindi po dapat natin katakutan ng tao. Ay nga pong pagkakamali ni King Saul. Mas natakot po siya sa tao kaysa sa utos ng Diyos. Nung sinabi niya that I feared the people in 1 Samuel 15:24. No? So mas natakot po siya sa tao kaysa sa Diyos. Then we do not fear idol or other gods. Especially Christians. So the object of our fear should be only to God. And we do not fear earthly calamities. Kaya po ngayon, makakaranas po tayo ng mga kalamidad, dapat po isang Kristiyano hindi po natatakot po dyan. Kasi yan lamang po yung tumutukoy na yan po yung mga signs na kung saan ang Diyos ay malapit ang dumating. Kasi yan po yung mga signs eh. So they signify the return of our Lord, the return of our Savior, yung mga earthly calamities. And all year long, all year long, ang Pilipinas po talagang dinadalaw, talagang nakakaranas ang iba't ibang klase ng kalamidad. Ang bagyo, ng baha, ng lindol, kahit na po yung giyera. But as Christians, we do not fear earthly calamities. And we do not fear future punishments. Kasi ang judgment naman po natin is iba. It's not judgment unto punishment, but judgment unto reward. Kung ano po yung mga na-accomplish po natin dito sa lupa as Christians. In the day of reckoning, wala pong punishment tayo kaharapin. Kundi yung degree ng ating service sa Panginoon at yung reward na maaaring matanggap ng isang Kristiyano. So, we do not also fear. Hindi po tayo takot sa fear. May mga ibang kasi tao, takot na takot. Kaya nga po sinabi ni Peter, casting all your care. What's that care? Ano po yung care natin tukoy po doon? Yung ating mga worries, yung ating mga problems. Yan po yung mga fear natin, di ba? So, sabi ni Peter, casting all your care upon Him, for He cared for you. So, mali po yung object minsan ng tao, ng fear. The object of our fear should be to God. To God. So, we have only to fear the Lord, God Himself, and the fear of God is commanded to us. So, ano po ba yung description? The description of the fear of the Lord. When we fear God, we hate to do evil. It is hatred of evil.
Yan. So, isa po yan sa requirements ng Diyos, to fear the Lord thy God. And what are the results if you fear the Lord? It brings pleasures to the Lord. Kaya nga po dapat po tayo, bilang mga Kristiyano, as meron po tayong takot sa Diyos. Because that fear will bring pleasures to the Lord, according to Psalms 147, verse 11. And it also brings blessings. When we fear the Lord, it will result to blessings. Yan. And it brings separation from evil. Kaya nga po, pag ang isang Kristiyano ay may takot sa Diyos, lalakad po yan ng matuwid na ayon sa kalooban ng Diyos. At hanggang maaari po, hindi po yan gagawa ng kasamaan o anumang evil dahil po sa kanyang takot sa Diyos. So, kung may takot po tayo sa Diyos, it will bring us separation from evil. Yan, ma-isolate po tayo, not necessarily sa mundo, kundi ma-isolate po tayo sa kasamaan. It brings answered prayer. Yan, pag meron po tayong takot sa Diyos, ating mga panalangin ay masasagot. Yan po ay naayon sa kalooban ng Diyos. No? Kasi, minsan may mga panalangin tayo, hindi naman akma sa ating buhay o hindi naman magiging maayos sa ating buhay yung sagot ng Diyos. Maaaring kasi may mga panalangin din na hindi talaga tutugma eh. Diba? Halimbawa, may panalangin tayong trabaho na magpapalayo naman sa atin sa gawain ng Diyos. Diba? So, mahirap tugunin. Mahirap tugunin po yun. See? And it brings long life. Yan. So, if we fear the Lord, it will bring long life. Then, secondly, ano po yung requirements ng Diyos? To fear the Lord thy God. And second, ano po yan? To walk in all His ways. See? Paborito ko talaga yung presito. Sinasabi ko lagi na, not my way, not man's way, but to walk in the way of the Lord. Yan, to walk in all His ways. Kasi, kung way po ng tao, ayaw ng Diyos eh. Dahil kung yung way lang po ng tao masusunod, ayan po ay lagi ang sarili ng tao kanyang kinoconsider. That's the reason ng mga Israelites, although napalayan na sila, okay? Napalayan na po sila sa slavery. Diba? Pero, after crossing the Red Sea, na nandiyan na po yung mga Egyptians, they are charging. Takot na po sila. And instead of thanking God, na napalayan na sila sa kanilang bondage, is nagreklamo pa sila kay Moses, nagreklamo pa sila sa Diyos. At ang nire-request nila, sinasabi nila ngayon kay Moses is, ibalik mo na kami sa Egypt. You see? Ibalik mo na lang kami sa Egypt kasi mas maganda pa sa Egypt. Kahit mga alila kami, parang masaya na po sila doon paging alila At sinasabi pa nila na, bakit? Wala na ba mga libingan sa Egypt? At para kami ay dilang mo dito sa ilang upang dito na mailibing. See? So, hindi mo nila nakikita yung kapangyarihan ng Diyos sa kanilang mga buhay. So instead of thanking God, they received freedom from slavery, as they still murmur against their leader and against God. See, kung way lang po kasi ng tao, ayaw po nila Kahit na nga po yung pinapangako ng Diyos sa kanila na promised land. Hindi po nila pinapaniwalaan. Even the promised land, they despise the promised land. Yung promised land is a place where it flowing of milk and honey, according po sa Biblia. Dahil po napakaganda po ng lugar, napakataba po ng lupa, napakalago po ng mga halaman, mga pananim nila, at napakataba ng mga alaga nilang mga hayop. At napakaganda po, ideal po talaga sa kanila yon, yung lugar na yon,
binibigay sa kanila ng Diyos. But instead of looking forward to the promised land, they always want to go back to Egypt. Ano po ba ang Egypt? Ano ba ang pinipicture po ng Egypt? Ha? Egypt is a picture of sin. Ang Egypt po is a picture of sin. It's a picture of the world. That sin would enslave us. Mananatili, pag ang kasalanan po, yan po yung patuloy na magpapaalipin sa tao. Yan. So they despise the promised land. Why? Because they lack vision. God promised them to give the land flowing with milk and honey, a land that they can call their own. Matatawag na po sa kanila na hindi na po sila alipin, na matatawag na po sila na sila mismo yung may-ari. It's a land of promise. But instead of looking forward to the promised land, they always look back to Egypt as a slave. They always look back to slavery. Diba may mga Black Americans, kung gaano nila katindi pinaglaban ka nilang freedom, di ba? Kaya nga po, si Mandela, Nelson Mandela, na pinaparangalan siya ngayon. Bakit? Kasi siya po yung nakipaglaban sa mga Black. Isa po siya sa nakipaglaban siya. Maraming mga tao na para lang makalaya sila sa slavery. Kung mapapanood niyo po yung mga pelikula na Glory, sila Denzel Washington, sila Morgan Freeman, kung paano nakalaya sila sa pagiging alipin. Kasi ang pagkakilala po sa mga Black, mga alipin po yan. Descendant po kasi ni Ham yan. Descendant po yan ni Cash. So mga alipin po yan. Pero ito, mga Israelites, pinapalaya na sila ng Diyos. Binigyan na sila ng kalayaan. Hindi na sila alipin. Pero gusto pa rin nila bumalik sa pagiging alipin. See? Para kung tayo mga Kristiyano, pinalaya na tayo ng Diyos sa kasalanan. Pinalaya tayo sa pagiging alipin. Pero maraming pagkakataon sa ating buhay, gusto pa rin natin bumalik sa kasalanan. Gusto pa rin natin magpaalipin sa kasalanan. So they lack vision. They lack remembrance. Katulad nga po ng nasabi ko kanina, malilimutin po ang mga Israelites. Masyado po silang malilimutin. Okay? Sa napakaraming milagro na ginawa ng Diyos, hindi nila naalala. Sa pagtawid ng Diyos, pinayagan sila na tumawid ng Diyos sa Red Sea para sila maligtas, para hindi sila malunod. No? Lumalakad sila sa dry ground. And meron po yung walls of water side by side. Sa mga provisions po sa kanila ng Diyos. Yeah? Ano po yung provision sa kanila ng Diyos? When they are hungry, the Lord will give them manna. When they are thirsty, the Lord provided them water from the rock. And the Lord would even comfort them through the pillar of clouds by day sa kanila pong journey na para po maging safe sila, and pillar of fire by night para yung magsisilbing ilaw nila at magsisilbing protection nila sa lamig. Di ba? And iniiwas po sila ng Diyos sa mga gera. Katulad na lamang po dapat ang unang kaharapin ng Israel is the Philistines. Pero dahil po galing sila ay galing sa Egypt at sila po yung mga mahihina pa dahil sila mga slave, nilayo sila ng Diyos sa gera sa Philistine, kaya pinadaan sila ng Red Sea. Dapat ang dadaanin nila yung dalan ng Philistines. Kaso pag dumaan po sila doon, sigurado gera yun at mahihirapan sila. Unang-una, mga slave sila.
Kaya pinataan sila ng Panginoon sa Red Sea para maging safe sila. Pero hindi po naalala ng mga tao yun. Because they lack remembrance. They cannot remember the deliverance of God from slavery, from the charging Egyptians, in crossing the Red Sea, in providing them manna, in providing them water to drink, in providing them pillar of clouds by night. Hindi rin po nila naalala ng kanilang mga sinusuot damit, hindi na luma, sa kanilang wandering sa 40 years in wilderness. Sinasabi pa nga po ng mga Bible scholars na kahit ang kanilang mga chinelas, kahit ang kanilang mga suotes, hindi na luma, hindi na putput. Pero hindi po nila naalala yan because they lack remembrance. So, they lack vision, they lack remembrance, and they love Egypt. Mahal na mahal po talaga nila ang Egypt. They love Egypt. And Egypt is a picture of sin. It's a picture of the world. They were slaves in Egypt. They were slaves by Egypt as the world slave men today. At ang kanilang kasiyahan po, wala doon sa pangako ng Diyos sa promised land. Ang kanilang kasiyahan ay nasa Egypt. Ganun po ang kanilang unbelief. Kaya ang Diyos want to disinherit them, and God even called them a stiff-necked people. And they lack faith. They failed to trust in God, and they failed to believe in His Word. They lack faith. Kaya, if it is the way of man, wala pong mangyari. That's the reason why God required them to walk in all His way, in the way of God. And what is the way of God? Ano po ba yung way ng Diyos? The way of God is holiness. Holiness. The way of God is to be prayerful, to have love for the souls, and that's the way of God. Kahit na po natin Panginoong Kristo, makikita po natin sa kanya pong buhay yan. Kung paano po siya naging prayerful. The way of God is to be meek and humble. Yeah. And we all know that God, our Lord Jesus Christ, is the epitome of humility. Sabi ng Biblia, who, being in the form of God, thought it a robbery to be equal with men, but made himself of no reputation and took upon himself the form of a servant. So humility is surrendering the will, our will to God, believing in God. So, because of their haughtiness, because of their unbelief to God, that God allowed them to wander in the wilderness for 40 years. So, we must walk in the way of God. We must walk in the way of God, not the way of man, not my way. So if we say that if we walk in the way of God, then dapat po parehas tayo kung anong kalooban ng Diyos, kung anong gusto ng Diyos. Ano po yun? Parang nakagat ko na pa. Pabukas ang pawa. Kaya sabi ko nga ito, hanggat maaari itong ano na to, itong microphone na test, ayaw ko, mas gusto ko yung isang klase. Kasi parang nakakakap ko eh. Parang pagkain. So, walking with God is like doing the will of God. So, if we say that we walk with God, marami pong magbabago sa atin. Ano po yung mga magbabago sa atin? In walking the way of God, the way we dresses. Kung paano po tayo manamit, magbabago. So, ang isang Kristiyano, if a Christian is walking the way of God, bagay ang kanyang pananamit ay magbabago. Yeah. Kaya nga po hanggat maaari dito, hindi po tayo magsusuot ng miniskirt eh.
Naalala ko po nung ako nasa probinsya. Siyempre sa probinsya medyo conservative, di ba? Meron po kaming membro doon na dito nagtatrabaho sa Manila. Pag umuwi ng probinsya, is umaten ng church. Hindi lang naka-miniskirt, tagal na naka-micro-mini. Ha? Oo, tapos uupo pa sa harapan. Ang hirap na yun mag-preach. Kasi pag umaymen, naka-likwatro na meron, babaliktad siya ng likwatro. See? So, the way we dress should be according to the way of God, to what God wants us to dress. And the way we spend our time, it should be not too much on pleasures. And the places we go to, dapat siya rin po inaayon na doon sa kalooban ng Diyos, sa kagustuhan ng Diyos, yung mga lugar natin pinupuntahan. And the music we listen to. Ano po ba yung mga music natin pinapakinggan? Yan po ba yung mga Kristiyanong music, mga Kristiyano? Oo, super bass. Oo, yung kanta ni Lady Gaga na I was born this way. See? Yan po yung paboritong kanta ng mga bading, ng mga tomboy, mga LGBT community. I was born this way. So you have to accept me. Kung ano man ako, you have to accept me because I was born this way. See? Ayan po bang pinapakinggan po natin? The pleasures we seek. Ano ba yung mga pleasures na hinahanap po ng isang Kristiyano? Is it listening to the Word of God? Is it attending church services? Is it sharing the gospel? Is it fellowshipping with the fellow Christians? See, the pleasures we seek, the books we read. Ano po ba yung mga bagay na dapat nating binabasa, mga materials na ating binabasa? The reason why Christians should not read pornographic materials because they will just only feed their mind with garbage. If we are reading pornographic materials, magazines, and all those things, we are just feeding our mind with garbage. And if we keep feeding our mind with garbage, it will manifest in our actions. Kaya nga po, let's be careful in what we read. So do not feed our mind with garbage, with materials that will not give us any spiritual blessings. So, the people we go to, or the people we befriended, or we get acquaintance to, dapat lahat po yan is always in the way of God. Not in the way of man, not my way. So, to walk in all His ways. Ayun po yung gusto ng Diyos sa mga tao sa Israel. Then, number 3, sabi ko sa inyo, matagal ako mag-preach. Finally, kasi lastly, tsaka in conclusion, 3 points pa po tayo. To love Him. And to love Him. God first loved us. God first loved us, despite of our unworthiness. Una po tayo ng Diyos. Sa kabila po ng hindi natin, wala pong makitang anumang bagay na kaibig-ibig sa atin, pero minahal tayo ng Diyos. And because of that love, that God offered even His life for us. Kaya po sinasabi ng John, greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friend. Ano po bang kaibig-ibig sa tao? Wala. Di po ba? Ano po bang kaibig-ibig sa mga taga-Israel? Wala.
Napakarami ng milagro na ginawa ng Diyos. Napakarami ng provision na ginawa ng Diyos sa kanilang buhay. Na-sustain na kanilang buhay, lahat ay provide na ng Diyos. Kasi hindi naman sila nagtatrabaho sa wilderness eh. Hindi po sila nagtatrabaho sa wilderness. Nag-journey lang po sila, continuous of journey. Dahil ang pagkain po nila, everyday, pinaprovide ng Diyos. Yung mana. Nung gusto na nila ng karne, nag-provide ng Diyos ng quail. Di ba? Nagsawa sila sa tinapay. Gusto naman nila, o karne naman. Sawang-sawa na kami sa tinapay. Ganyan po tayo. Ganyan na mga tao eh. Bigyan mo ng bigyan yan. Ako, aayaw yan. Kaya nga kahit na kumain tayo ng lechon araw-araw, eventually ayaw na rin natin. Sila rin pag nakakaramdam ka na, ano na yung tipeng-tipeng. Yeah? So, we can never outlove God. And, tatandaan po natin that the first and greatest commandments that God gave to men is ano po yan? The Ten Commandments summarize ito po lamang po yan pagdating ng New Testament. And the first and the greatest command is to love the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul and with all thy mind. In Matthew 22 verse 37. Actually, dapat po ang love, hindi na command yan eh. Kusa dapat yan na binibigay ng tao. Di ba? Sa eros kind of love, pag kinuman mo ang love, hindi maganda eh. Yeah? Pipilito ng tao na mahalin ka. Sige na, mahalin mo ako. Tayo na. Ha? Diba ba? Ganun din naman sa Pileo. Pileo kind of love. Pero sa agape, una po kasi ang Diyos na nagmahal sa atin. Kahit na nga po walang kaibig-ibig sa atin. Kahit na nga po, wala man lang makita anumang bagay na maaaring makita ng Diyos na maaaring maging object niya tayo ng love, kahit ng love. Ang sinasabi nga ng Biblia, kahit na sa isa, sinasabi nga, maruming basahan lamang po tayo. Maruming basahan nga po tayo. Kaya nga po, ang pag-ibig ng Diyos, biyaya na lang yun. Dahil wala man lang kaibig-ibig sa tao. Ang Diyos na mismo yung nag-offer na tayong sarili, nire-reject pa ng tao. Pero hindi naman ibig sabihin po na kaya nilang i-resist ang biyaya ng Diyos. Kasi irresistible grace po yan. So, to love Him. To love the Lord is the first and greatest commandment. And our Lord Jesus Christ, kahit na po ating Panginoong Kristo ay nag-quote po siya ng command in Deuteronomy. Yung binabanggit po ng ating Panginoong Kristo in Matthew 22, 35 to 40, eh kinuquote niyo po yan sa Old Testament in Deuteronomy. Tingnan nga po natin in Deuteronomy chapter 6 verse 5. Verse 4, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Verse 5, And thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, and with all thy soul, and with all thy might. You see? So, nung kinot po ng ating Panginoong Kristo yung passage sa Matthew, kinot niya po yung sa Deuteronomy. So, the requirements of God is that we must fear the Lord, we must walk in all His ways, we must love Him. To love Him. Yeah. And let us not forget that love is the fulfilling of the law. Yeah, that love is the fulfilling of the law. And as God's people,
Let us not also forget that God is a zealous God. Is a jealous God. Siloso po ang Diyos eh. Kaya nga po, sinasabi niya sa mga taga-Israelites, there, thou shalt have no other gods before me. Anong nangyari po, si Moses ay nasa Mount Sinai. No? In 40 days and 40 nights yun po sa Mount Sinai, nang nakikipag-commune po siya sa Diyos. At ang Diyos ay binibigay sa kanyang 10 commandments. Ang problema sa mga tao, mainipin. Alam ko yung story na, wala na si Moses. Sabi nila, ang tagal na eh. Ang tagal na wala ni Moses, wala na si Moses. At wala na rin yung Diyos na sinasabi ni Moses. Gumawa tayo ng sarili nating Diyos. Kasi, kaya po sinabi nila, di ba? In Exodus, tingnan nga po natin yun. 32. Verse 1, Exodus 32, verse 1. And when the people saw that Moses delayed to come down out of the mount, the people gathered themselves together unto Aaron and said unto him, Up, make us gods, which will go for us. Of this Moses, the man that brought us up out of the land of Egypt, we wot not what is become of him. You see? Saglit lang ng pagkakataon, meron na po, wala na po kagad silang paniniwala sa Diyos. Wala na po kagad yung paniniwala nila sa kanilang leader. Imbes na, ipag-pray nila si Moses, dahil wala pa si Moses. Sabi nila, kumuha tayo ng sarili nating Diyos. Kung saan ay makakapangambahan tayo. And because of pressure, no? And because also of compromise, at po ginawa ni Aaron, he succumbed to the pressure of the people, and siya po gusto mo ng ulikta. Naulikta siya ng mga ginto ng mga tao. Sige, ibigay niyo mga ginto niyo, at gagawa tayo ng Diyos. God is a jealous God. Kaya nga po, after po nito, marami na namang pinatay sa kanilang Diyos. At sa kanilang journey in the wilderness, halos lahat po ng kamatayan ng mga Israelites ay dahil sa galit ng Diyos. Nandiyan na pinapatay sila sa mga Levites. Nandiyan na nagpadala ang Diyos sa mga ahas na pinagtutuka sila at marami sa kanilang namatay. Nandiyan na nagpadala ang Diyos ng apoy na nakonsume sila at marami sa kanilang namatay. Nandiyan na ang mga gera ng mga madadaanan nila is dahil sa katigasan ng kanilang mga ulo is marami po sa kanilang napapahamak. Nandiyan na binibigyan na po sila ng sakit ng Diyos. Why? Because of unbelief. Gusto lamang po ng Diyos ay siya yung saktahin, siya yung mahalin. But because these people are stiff-necked people, they would always look for other gods. The same thing po sa atin. Kaya, we cannot serve God and Mammon. Hindi po tayo maaaring mga paglingkod na meron po tayong iniisip na iba. So, God is His jealous God. And a genuine love for God requires responsibility. A genuine love for God requires that we care more about His Word. We care more about His will than about men and their feelings and opinions and problems. So, a true love with God requires us to care more about His Word.
Eh, nung utos ng Diyos sa kanila, Exodus 20 pa lang, eh. Sa 32, wala na po. Nakalimutan na rin yung utos ng Diyos. So the problem with Israelites is that they care more about themselves. They care more about their hunger, their thirst, their comfort, their thinking. And even in an instant, they turn from God to idol because of lack of truth and love to God. Wala ko sila. Kaya nga po, katulad po ng nasabi ko kanina eh, pagdating na po ng promised land, puro mga bata na po, puro bata na po yung nakarating doon. Wala na po yung mga matatanda doon, kitigas sa mulo. Ang naiwan na lang po sa kanila is Caleb. Si Caleb at si Joshua. At kung tutusin naman po, hindi naman po ganun kahirap i-conquer ang promise land. Eh. Although, nung nagpadala po ang Diyos, nung padala po si Moses ng 12 spies, doon sa promised land, ang report po doon ng 10 negative, ang report ng 2 positive. At ang report ng mga marami, wala, hindi natin kaya yung mga yan kasi maraming makigante ron eh. Ang report po ni Joshua, ni Caleb, hindi, kaya natin mga yun, mga tipaklong lang mga yun. Mga tinapay lang sa atin yung mga yun. Because of their faith. Because of their strong faith to God. At hindi nyo po ba alam na dahil po doon, yun po yung naging mitsa kung bakit dapat is dediretso na sila sa promised land. Pero yun po yung naging dahilan na nag-wander sila ng 40 years into wilderness because of that trip. In Numbers, tingnan nyo nga po yun. Bible. Ha? Buksan po natin, saglit lang po. In Numbers 14. Numbers. Numbers 13 po yan. And in Numbers 14, ito na po yung nangyari. And verse 33, and your children, ito na po yung naging result ng bad report ng 10 spies. And your children shall wander in the wilderness for 40 years. And bear your whoredom until your carcasses be wasted in the wilderness. So, to love the Lord, and then, tatapusin ko na po ito, to serve the Lord. To serve the Lord. To serve the Lord thy God with all thine heart. And sabi ko ng Diyos, to serve the Lord thy God, another requirement of God, to serve the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul. So they are required to serve God wholeheartedly, not half-heartedly. Yeah. So serving God is giving our all. Kaya po si Apostle Paul, when he acknowledged Jesus Christ as his Lord, ang sabi niya po, unang-una sa Panginoon is, Lord, what will thou have me do? So, in addressing our Lord Jesus Christ as Lord, it means we have a responsibility to serve. And God is requiring his people to serve the Lord with all thy heart, with all thy heart. It is not half-heartedly, but wholeheartedly. So, serving the Lord with all thy heart, hindi po natin pwedeng sabihin na, I will just serve God if I have time. Hindi po yun. Kasi, even this life, yung point po natin ngayon is about time. Life is time. So, kung maglilingkod lamang po tayo sa Panginoon, kung meron tayong time, pagkakunin na po ng Panginoon ng ating buhay kasi yun po yung ating buhay. And we cannot say to God that I will only serve God
is not serving God with all our hearts and with all our soul. Well, it is not also serving God kung kailan lang may oras at kung kailan na convenient sa atin. Our service to God is twofold. Ano po ba yung twofold na service natin sa Diyos? Praise and worship and proclaiming the Word of God or sharing the gospel. Yan po ang ating service sa Panginoon lagi. Twofold po yan. We come here every Sunday to praise and worship the Lord. Not forsaking the assembling of ourselves together as the man of sons. Matthew 6:33. Ano po sabi ng Matthew 6:33? But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added. Even in the Old Testament, Isaiah, ano po sinasabi ng Isaiah? Regarding our service to God, Isaiah 58:13. Diba? Not doing thy own ways, nor finding thy own pleasure, nor speaking thy own words. So, kung susundin lamang po natin strictly kung ano yung sinasabi ng Biblia regarding our praise and worship, our services during Sunday, is mapagsak po mga Kristiyano. Kasi kahit ang harap sa pangalalita natin, dapat according pa rin sa salita ng Panginoon. If they turn away their foot from the Sabbath, from doing their pleasure on my holy day, and call the Sabbath a delight, the holy of the Lord honorable, and shall honor him, not doing thy own ways, nor finding thy own pleasure, nor speaking thy own words. So that you can serve the Lord wholeheartedly. Ano po ba yung ways ng Kristiyano pagdating ng Sunday? Marami. Diba? Minsan, nagpupuyat, kapanood ng TV, VCD, o kaya internet. Yan. Kaya, ayaw ko na pagdating ng umaga, doon pala tayo nag-ready kung ano po susutin po natin. Alam niyo po sa bahay, nag-practice ko na po yan. Sa probinsya po ako. Pagdating ng Sunday, lahat ko ng kailangan sa Sunday. Naka-ready na po natin yung simula ko sa susutin ko, sa medyas, sa panloob, sa sapatos. Lahat mo yan, kahit ako yung Bible mo, naka-ready na. Kasi, ano po tayo eh? Excited po tayo, di ba? Excited tayo na, oh, Sunday na! Kailangan na natin maglingkod sa Diyos. Kinapapasa, kailangan natin maglingkod sa Diyos. Kailangan natin umawit sa Diyos. Kailangan natin magbigay papuri sa Diyos. And it's Sunday! Anong ginagawa? Internet. Uy, kamusta na niya? May ganda ng post mo, ha? Pagdating ng Sunday morning, uy! Late na tayo! Wala lang naman tayo sa devotion. Saglit lang, magpapalit pa ako sa comment ko eh. Yan pa nangyari sa devotion, isa, dalawa, tatlo. Mag-isa ng devotion, late na lang yung mag-devotion, late pa rin lahat. Kalat na rin si Pai, nagkapiyatan ng kaaral. Gusto na mag-press dito ng mag-devotion, wala pang tao. Makukuha ang makikinig. Eh, sabi ng Biblia, 2 or 3 persons na magkatipon-tipon nandun ang Panginoon. Mari, dalawa kami nila, pwede na. Dalawa na yun eh. Ano ito na yung close? So, 2 ways, twofold service to God. Our praise and worship, and by proclaiming the Word of God or by sharing the gospel. Serve the Lord with all, sabi ko ng Biblia, with all thy heart and with all thy soul. And then, keep the commandments of the Lord. As Christians, we are, as the Israel approaching a war, so, sila po'y pinaparalan ni Moses, pinaparalan sila ng Diyos. And the promised land, ang sinisimbol po niyan sa panahon natin ngayon is church victory. It's not salvation, it's church victory. The promised land symbolizes church victory, not salvation. So, as we are about to
possess the promise of God of victory, then we have to follow the requirements. Ayun po kagandang sa Diyos of God, is a God of us. Kaya patuloy po tayo binibigyan ng pagkakataon ng mga paglingkod sa Kanya. At patuloy po tayo binibigyan ng pagkakataon na magtagumpay. Ang gusto lang po ng Diyos ay magkaroon po tayo ng takot sa Kanya. Lumakad po tayo ng naayos sa Kanyang mga pamamaraan. Mahalin po natin ang Diyos. Paglingkuran po natin ang Diyos. At sundin po natin ang Diyos. Let's follow the requirements of God to claim for Christians to claim the promise. At ito tayo, pwede mo sa langit. Kailangan mo sa lang kumuha ng simpleng salita o para sa Panginoon. Hakat tayo po pagin sa inyong kasuhan sa araw-araw ang kasuliran na tawag po Panginoon sa mga kalumihan, tawag po Panginoon sa mga kasalanan, tawag po Panginoon sa kapigasan, Panginoon ay mga ulo, tulungan niyo lahat ay Panginoon sa pagpapakumbaka, patuloy naman sa Diyos. Nakayunin po Panginoon ng pastor, patuloy, tulungan niyo mga Panginoon Diyos na gawin, sundin Panginoon ang mga nire-require sa amin bilang kumaalam, sa aming paglilingkod, sa aming pagbuhay Kristiyano, at sa aming pagbuhay spiritual. Bilang Ama, aming pinupuri ng pagpasalamat sa pagkakaroon ito, natin niyo po kami mag-isang pag-iwalay. Tulungan niyo ako ang Panginoon muli, patuloy na mapakikot sa inyo Panginoon sa pamamaraan at inayos Panginoon. Salamat at ang lahat ng dalangin